Matapos ang revelasyon sa ability ni Atari, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 187 and 188 ng Sakamoto Days ay sa wakas, malalaman na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang pagkikita ni Shin sa isang misteryosong lalaki na kung saan ay sa episode na ito ay dito nyo matutunghayan ang turning point ng misyon ni Shin na babago talaga sa kanilang sitwasyon. Kaya naman, this is Mr. Mekan at huwag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Thank You na napakilala na kina Shin. Nasabi naman sa isipan ni Shin na thank you. Saan ko nga ba narinig ang pangalan na yan? Sinabihan naman ni Hisuke si Thank You na di naman daw kailangan ni Thank You na patayin ang mga taong nangharas sa kanila kanina. Sagot naman ni Thank You na well, either ikaw naman ang mamamatay o ikaw ang papatay sa sitwasyon daw nila kanina. Nasabi naman ni Hisuke na oo, pero na nagsasalita pa si Hisuke ay kinuha naman ni Thank You ang baril mula sa bangkay at ibinigay ito kay Hisuke na sabi oh, eto. Sabay kinuha pa ni Thank You ang shorts nito at isinuot niya, mga kaibigan. Nasabing sakto ah. Nagulat naman si Shin na sabing oy, ninakawan mo ang bangkay. Nasabi naman ni Thank You na ha, wala kayong mga armas diba? Naisipan ko na baka gusto nyo ng armas. Ano bang mali doon? Matapos yan ay pumasok naman sila sa isa pang room na habang naglalakad ay sabi rito ni Thank You na ayos. So ikaw Shin at Hisuke ay nandito pala para mapalakas pa ang skills nyo? Gusto ko yan na dapat may goals daw talaga tayo diba? Sabi naman dito ni Hisuke kay Shin na ano na ngayon, nakabundot lang siya sa atin. Sagot naman ni Shin na ayos lang yan at saka parang may pagkabaliw daw itong taong to. Kaya wag daw nila itong i-provoke kasi sino ba nakakaalam sa kung ano raw ang gagawin nito. Nasabi naman sa isipan ni Shin na ang pangalan Thank You bakit parang pamilyar daw ito sa kanya. Maya-maya pa huminto naman si Thank You at napaisip na sabing bago tayo maging malapit sa isa't isa nakalimutan kong itanong sa inyo ang bagay na ito. Tanong naman ni Shin na anong tanong yan? Sagot naman ni Thank You na narinig mo na ba ang tungkol sa assassin na nagngangalang Taro Sakamoto? Nagulat naman si Shin na nasabihan ni Thank You, nadagdagan ni Thank You na nasa kalagitnaan daw kasi siya ng misyon na patayin si Sakamoto at ang mga kasamahan nito na sinusubukan niya raw ngayong i-track sila na may alam ba raw itong si Shin? Kaya na may dito na naalala ni Shin ang pangalan Thank You mga kaibigan na si Thank You daw ay pero bago muna yan mga kaibigan kung gusto nyong manood ng mga movies o TV series up to the latest shows mga kaibigan pati ng mga sports at especially anime ay ang lahat ng yan ay mapapanood nyo sa Ucine, isang platform na napuprovide ng napakaraming palabas na kung saan makakapag binge watch kayo. Kaya pindutin nyo lang ang link na iiwan ko dyan sa pinned comment at once na napindot nyo na ay pindutin nyo ang Ucine para ma-download ito. Maraming salamat. Now let's get back to the video. Na nang naalala na niya mga kaibigan kung sino si Thank You ay nilipat naman ang eksena dito kina Uzuki at Kumanomi. Nasabi naman ni Kumanomi na nahanap niya na raw si Thank You sa kung nasan nito ngayon. Tanong naman ni Uzuki na nasan na raw. Sagot naman ni Kumanomi na nasa JAA jail daw. Hindi niya raw alam kung ano raw ang pakay ni Thank You doon. Na medyo weirdo talaga ang taong yon. Na tanong pa ni Kumanomi na galit ba raw itong si Uzuki kay Thank You? Sagot naman ni Uzuki na si Thank You ay naiiba raw talaga sa kanila. Sagot naman ni Kumanomi na bakit nasabi mo yan? Na lahat naman tayo ay nakasurvive sa Alcamar diba? At magkaibigan tayong lahat. Paliwanag naman ni Uzuki na ang isa raw sa mga purpose sa kung bakit itinayo raw noon ang Alcamar ay para makagawa raw ang JAA ng mga killing machines ng mga taong wala raw talagang emosyon. Na sila raw mga kaibigan sa Alcamar ay masasabi niyang mga palpak. Ngunit si Thank You lang daw ang natatanging masasabi niyang success sa eksperimentong sinagawa. Kaya naman ang pananatili raw ni Thank You sa kanila ay masyadong risky daw. Matapos sinimbilik dito kina Shin, sabi naman nila kay Thank You na si Taro Sakamoto. Oo, syempre naman narinig na namin ang pangalan yan na diba legendary assassin yan noon na bakit ba raw pinupuntiri ngayon ni Thank You itong si Sakamoto. Sagot naman ni Thank You na well, nalaman niya kasi na parang humahad lang daw itong si Sakamoto sa kanyang mga kaibigan. At siya at ang kanyang kaibigan na yan ay nagkalabuan daw kaya iniisip niya na kung papatayin niya raw si Sakamoto ay maaaring magiging ayos na raw sila ng kanyang kaibigan. Narinig nga raw niya na ang isa raw sa mga kaibigan ni Sakamoto ay may ESP at ang isa naman ay sniper. Pero sadly ay hindi raw siya matalino at di raw siya bihasa sa pag-gather ng impormasyon. Kaya napag-isipan niya na magtatanong lang daw siya sa fortune teller. Nasabi naman ni Shin na ganun ba? Mukhang mahirap yan Nasa isipan naman ni Shin sabi niya na muntik na raw yun Di raw niya in-expect na makakasalubong niya rito ang isa sa mga kaibigan ni X. Sabay na alala rito ni Shin ang sinabi sa kanya noon ni Nagumon ang accuracy raw ng predictions ng fortune teller ay 100%. Kaya naisipan niya na di raw talaga pwedeng mag-meet itong si Thank You at ang fortune teller na yon. Na ano na raw ang kanilang gagawin ngayon, pagtutulungan na ba raw nila itong si Thank You kasi nakababa na raw ngayon ang guard nito. Na ito na raw ang kanilang tsansa. Subalit may narinig naman silang isang tunog na sa kanilang paglingon ay may kita ang isang laser na patungo sa kanila na naiwasan naman ni Shin. Nagulat naman sila sa biglang paglitaw ng laser na sabi pa ni Shin na di raw niya alam sa kung ano raw yun pero hindi raw sila pwedeng magpatama sa
sa bagay na yon. Sabi naman ni Hisuke na ang akala niya ay isang plain corridor lang daw ito. Sabi naman ni Tenkyu na ayan na naman. Kaya iniwasan na naman ni Hisuke ang tatlong laser na sabi naman ni Shin na ayos Subalit bigla namang naantay ang sintas ng sapatos ni Shin. Kaya nang iiwas na sana siya ay mas napalapit na tuloy ang kanyang ulo mga kaibigan sa laser. Nabuti na lang ay mabilis na gumawa ng paraan si Hisuke at napaputok ng 2 beses gamit ang handgun dahil na nagawa niyang mablock ang laser gamit ang 2 bala kung kaya't di umawat ang laser kay Shin. Kagad naman kinamusta ni Hisuke si Shin. Nasabi naman ni Shin na lagi mo lang talaga akong pinapahanga sa galing mo. Maya-maya pa may napansin naman si Tenkyu nung may kita na mas dumami pa ang laser mga kaibigan na imposible na talagang iwasan. Agad naman ginawakan ni Shin ang kanyang ulo at inactivate ang kanyang ability. Kaya sinabihan ni Shin si Tenkyu na kaya ba ron itong tamaan ng window na nasa kabilang side o nasa likod ng mga laser. Nasabi naman ni Tenkyu na oo. Kaya napakawala naman ng isang araw si Tenkyu na nagawang makadaan sa space ng laser at dito niya natamaan ang nasa likod ng window na ang nagkokontrol pala sa laser mga kaibigan na ang pangalan ay Laser Yamamoto, isang laser assassin na sabing paano raw nila nalaman na siya raw ang nagkokontrol sa laser mula rito. Maya-maya pa'y napapikit naman si Shin nang malapit na talaga dito sa kanya ang laser na buti na lang ay huminto na yan mga kaibigan at nawala na. Nasabi pa ni Hisuke na akala niya raw talaga ay mamamatay na sila kanina. Napasalamat naman si Shin kay Tenkyu. Subalit sabi pa ni Tenkyu na ayos lang. Nga pala Shin, parang manalaman na nandun ang kalaban kanina. Sagot naman ni Shin na may nakita raw kasi siyang anino kanina sa window. Na ayon naman kay Tenkyu na wala raw siyang nakita kasi kung meron nakita niya na raw ito kanina. At saka kanina lang daw sa nangyaring laban may ginawa raw kakaiba si Shin nung nahulog raw bigla ang weapon nitong si Tenkyu mga kaibigan mula sa lalaking kumuha nito. Nasabi pa ni Tenkyu na may tinatago ka sa akin Bagay na nagpapahala naman kina Hisuke at Shin. Nasabi naman sa isipan ni Shin na ano na raw kaya ang kanyang sasabihin dito. Inuchi ay dito na sumagot si Shin na sabing ano kasi actually ako yung fortune teller na hinahanap mo. Di naman kagad nakareact si Tenkyu habang si Hisuke pati na si Shin ay nagulat sa sagot mga kaibigan. Nasabi pa sa kanyang isipan na sasabay na lang daw siya sa flow. Kaya sinabihan pa niya si Tenkyu na sabi raw kasi ng kanyang fortune teller na kapangyarihan ang kalaban ay nagtatago raw sa likod ng window. Na naparito raw siya ngayon sa JAA prison kasi nagsawa na raw siya sa JAA. Hindi lang daw niya sinabi kanina ang rason dito kay Tenkyu kasi di naman daw talaga sila kilala o magkakilala talaga nitong si Tenkyu. Nasagot naman ni Tenkyu na Shin, ikaw pala ang fortune teller? Dapat sinabi mo kanina pa lang. Nahihiya tuloy ako sa'yo. Teka, so ito pala parang lucky day ko ngayon. Kaya sabi naman sa isipan ni Shin na gumana raw ang kanyang ginawa. So far so good. Sabi naman ni Tenkyu na Mr. Fortune Teller, magkakabati pa ba kami ng kaibigan ko? Sagot naman ni Shin na sabi raw ng kanyang kapangyarihan oo raw ang sagot niyan. Pero sa isang kondisyon. Tanong naman ni Tenkyu na isang kondisyon. Sagot naman ni Shin na tumigil ka lang sa pagpatay ng tao. Nasabi naman sa kanyang isipan na kokontrolin niya raw talaga si Tenkyu. Matapos yan inilipat naman na eksena dito kay Torres na sabing siguro ay i-reinstall na raw niya muli ang horse racing prediction app na ayon pa rito na habang sina Shin daw at Hisuke ay nasa JEA jail ay itong si Sakamoto Torres ay nagkakaroon daw pala ng labanan at may kita si Sakamoto na nakaluhod na ayon pa rito na ito na raw ang ikalimang beses na tinalo ni Torres itong si Sakamoto. May kita naman si Sakamoto na nakatingin kay Torres na sabi pa ni Torres na pwede naman daw sumubok si Sakamoto ng ilang beses pero hindi raw talaga ito mananalo sa kanya kasi 50 years na raw siyang nabubuhay bilang assassin. Nasabi naman sa isipan ni Torres na nasisira raw ang kanyang plano dahil sa ginagawa ngayon ni Sakamoto na kailangan daw talaga niya na i-push si Sakamoto na makapatay pa ng maraming tao para tumaas daw talaga ang bounty nito. At kung mataas na raw ang bounty nito ay saka na lang daw niya papatayin itong si Sakamoto at kokolektahin ang bounty para pambayad na raw sa kanyang mga utang. Na yan daw ang kanyang plano pero ang gusto lang daw lagi ni Sakamoto dito ay ang harapin siya at di rin daw ito nananalo sa kanya na ano pa ba ang punto nito na grabe raw si Sakamoto kasi pati nga raw sa pachinko parlors ay sinusundan siya at hinahamon pa siya ng labanan. Kaya sabi naman ni Sakamoto na hoy Torres, paano ba kita matatalo? Sagot naman ni Torres na paano ko ba malalaman? Tugon naman ni Sakamoto na gusto mong tumaas ang bounty ko diba? Kaya i-train mo ko. Sabi naman ni Torres na wag mo akong utusan bata. Makinig ka. Sa tuwing nilalabanan kita ay hindi ako natatakot sa buhay ko at saka itong buong deal na nakipaglaban ka sa akin na walang armas o di kay gumagamit ka lang ng mga random na mga bagay bilang armas ay nakakapagod na. Normally, ang mga assassin ay master do talaga sa isang specific na armas kasi yan daw ang nagbibigay sa kanila ng lamang sa iba. Maya-maya pa'y umalis na nga si Sakamoto mga kaibigan na sabing ang tagal naman daw. Nasabi naman ni Torres na saan ka ba pupunta? Kaya sinundan naman ni Torres si Sakamoto na habang nasa daan sila ay sabi naman ni Torres na tignan mo yung pangit na yon. Patayin mo yon Sakamoto. Patayin mo ang matabang yon. Kailangan nating mapataas ng paunti-unti ang bounty mo. Sagot naman si Sakamoto na tumahimik ka. Kaya sabi naman ni Torres na sige na, subukan mo pa. Kailangan kita para mabayaran ko ang lahat ng utang ko. Maya-maya pa'y bigla naman nilang nakasalubong si Aoi na sabing, Sweetie, bagong kaibigan mo ba yan? Na nang sasagot na sana si Sakamoto na sabing, Aoi, hindi, ano ito? Na nang nagsasalita
nagsasalita pa lamang siya ay sabi naman ni Aoy na ayos pwede ka pong sumama sa amin para manghapunan. Bagay na gumulat naman kina Torres at Sakamoto, kaya matapos niyan ay naimbitahan pa itong si Torres mga kaibigan sa kanilang bahay para manghapunan. Sinabihan naman ni Aoy si Hana na manghugas ng kamay. Natanong pa ni Aoy kay Torres na may pagkain ba raw ito na hindi gusto. Kaya dito naman sa isipan ni Torres ay sabi niya na ano bang ginagawa ko rito? Normally ay nasa nakakadiri raw siyang cafeteria ng JAA na kumakain ng dinner habang nanonood daw ng M-League. Kaya tinanong niya rito si Sakamoto na kailan pa ba raw ito nag-host ng mga kalaban dito sa kanyang bahay. Sagot naman ni Sakamoto na well, hindi ka kasi pumapatay kung walang pera, di ba? Sagot naman ni Torres na oo, pero hindi ito normal na niyaya mo kung manghapunan dito sa inyo. Lumapit naman siya na at nagpagawa siya ng airplane mga kaibigan kay Torres gamit ang papel. Nasabi naman ni Torres na di ka makakagawa ng airplane gamit lamang ang papel bata. Kailangan pa raw nito ng aluminum alloys, stainless steel, titanium plastics at saka di raw makakalipad ang isang eroplano kung walang pakpak o wings. Kung kaya't sinabihan naman ni Aoy si Hana na wag dong istorbohin si Mr. Torres. Na sa pagtingin naman ni Torres kay Aoy ay laking gulat ni mga kaibigan dahil napakabilis ngayon ng pagkilos at pagluto ni Aoy habang nagsasalita pa na sabing pasensya na, malapit nang maluto ang pagkain. Kaya sabi naman sa isipan ni Torres na ano ba yung napakalawak na paano niya nagagawa ng sabay-sabay ang mga bagay na yan. Ang kutsilyo raw, skillet, ang paggamit ng kutsilyo, mga misteryoso parang device na magkasabay pa ay grabe raw, napaka-perfecto at refined daw ng movements nito. Na ang paggawa raw o pag-perform ng bagay na yan ay nagtitake daw talaga ng taon-taong pag-iensayo na alam niya raw yan mismo. Na ang halos lahat daw ng mga assassins ay pumipili raw ng weapon. At kung may napili na raw ang isang assassin na yan, ay yan na raw lagi ang ginagamit nito at nag-iensayo sila ng taon-taon gamit ang weapon na yan para maperfecto raw ang paggamit niyan. Pero ang babae raw to ay nagagamit raw nito ang lahat ng bagay na nasa paligid sa napaka-perpekto pa raw na paraan na para bang napaka-relax lang daw nito at ini-enjoy pa ang ginagawa. Maya-maya pa'y sinabihan naman ni Hana si Torres na tignan niyo po ito. Nasabi naman ni Torres na wala na akong time sa ganyan pa bata. Subalit finold naman ni Hana ang papel at nakagawa siya rito ng paper plane na ikinagulat naman ang gusto ni Torres na sabing ang shape na yan, isa yung airplane ginawa ba talaga ng batang tong eroplanong to on the spot? Sabay dito na hinawakan ni Torres ang papel na sabing so finold pala niya ang isang papel para makapag-form ng isang pakpak at makalipad ito na ang shape pangaraw nito ay similar daw sa F-117A Nighthawk. Tinignan naman ni Torres ang kamay ni Hana na sabing wala naman daw blisters ang kamay ng bata na hindi raw ito nag-undergo sa daily training na sadyang isang genius lang daw talaga ang batang to. Sinabihan naman ni Sakamoto si Hana na malapit na raw maluto ang dinner na kailangan na raw iligpit ni Hana ang mga laruan nito. Maya-maya pa'y pinasuyo naman ni Aoy kay Sakamoto ang finishing touches ng pagluto kaya pansamantalang nag-take over si Sakamoto sa pagluluto mga kaibigan na dahil sa bilis ay sabi naman si Sipan na Torres na si Sakamoto rin pala? Ano ba ito? Saan niya ba natutunan ng lahat ng to? Hindi ko pwedeng ibaba ang depensa ko rito ngayon. Matapos ang nangyaring dinner mga kaibigan ay sa labas naman ng store ay sinabihan na ni Sakamoto si Torres na umalis na. Subalit tanong naman ni Torres na bakit tinatago mo yun? Sagot naman si Sakamoto na in which ay sabi naman ni Torres na huwag kang magkunwari pa. Yung technique na pinakita mo lang kanina. Paanong di mo yun ginagamit sa tuwing naglalaban tayo? Sinasadya mo bang magmukhang maangas? O Nasisipan naman sa Sakamoto ay sabi niya na ano ba pinagsasabi nitong si Mr. Torres? Kaya sinabihan niya na ito na umalis na. Matapos niyan ay balik dito kina Thank You ay habang naglalakad sila ay sabi pa ni Thank You na grabe nakakabigla talaga. Si Shin pala ang fortune teller, sabi naman ni Iski na oo. Nasabi naman si Sipa ni Shin na nabigla lang daw siya kanina na nasabi niya ang mga salitang yon. Pero ngayon ay gagamitin na lang daw niya ang rason na yon para kontrolin daw si Thank You. Nasabi naman ni Thank You na so sa paanong paraan mo ba nalalaman ang mga fortunes? Sagot naman ni Shin na well, obviously nakakakita kasi ako ng mga revelations. Sabi naman ni Thank You na revelations. Maya-maya pa'y may isang maitim naman na pusa ang kanila nakita kaya sabi rito ni Shin na isang revelasyon. Sabi naman ni Thank You na totoo ba? Kaya dito naman sinabihan ni Shin sina Thank You na dapat daw ay gumawa sila ng handstand within 5 seconds dahil kung hindi ay ang kamalasan ay darating daw talaga sa kanila. Nabilisan na raw nila bago pa mahuli ang lahat. Subalit nakatayo lang dito si Thank You mga kaibigan at hindi nag-handstand. Kaya tanong pa ni Shin na bakit wala kang ginagawa? Sagot naman ni Thank You na well, nagtataka kasi ako kung anong kamalasan ang mangyayari kung hindi raw siya magpa-participate. Na wala naman daw mangyayaring masama, diba? Kasi wala pang nangyari mga kaibigan. Kung kaya't kumuha naman si Iski ng isang bato at binato niya ito sa itaas nitong si Thank You dahilan na nahulog ang isang parte ng bakal at binigyan naman ni Shin ng command si Thank You na huminto. Kung kaya't nabagsakan dito mga kaibigan ang ulo ni Thank You kaya napasabi naman si Thank You na oo nga tama ka talaga Shin. Kaya sabi naman ni Shin na diba, naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo kanina Thank You? Sagot naman ni Thank You na syempre naman na kailangan na raw niyang huminto sa pagpatay ng tao upang magiging bati na raw sila ng kanyang
kaibigan. Sagot naman ni Shin na tama ka. Nasa isipan naman ni Shin ay sabi niya na ayos. Ngayon, kung palagi lang daw niya itong mapapaniwala, ay na nag-iisip pa si Shin, ay nagsalita naman si Thank You na sabing, pero alam mo kung anong pinaka-wild? Parang nangyayari na ang lahat. Sabi naman ni Shin na ha. Paliwanag naman ni Thank You, well, ang rason kasi sa kung bakit nagkalabuan daw siya ng kanyang kaibigan na yon ay dahil daw kasi sa kung whether papatay ba raw siya o hindi. Tanong pa ni Shin na ano? Sino bang papatayin? Pangiting sagot naman ni Thank You ng asawa at anak ni Taro Sakamoto. Bagay na nagpagulat at nagpatakot naman kina Shin at Hisuke na sabi pa ni Thank You na naisipan niya raw kasi noon na magiging magandang pain daw ang dalawa para kay Sakamoto. Pero nagalit lang daw bigla ang kanyang kaibigan kaya di niya raw ito nagigets na matapos masabihan ni Thank You ay sa walang pag-aalinlangan ay sinuntok naman ni Shin ng napakalakas si Thank You na nagpatilapon kay Thank You mga kaibigan. Inawat naman ni Hisuke si Shin na sabi pa ni Shin na bitawan mo ako Hisuke. Kahit na nagva-violate ito sa Sakamoto family rules ay kailangan ko pa rin iligpit talaga ang walang hiyang to ngayon din. Bagay na nagpagulat naman kay Thank You. So grabe nag-snap kagad si Shin mga kaibigan dahil sa karumal-dumal sa ng plano ni Thank You. Kaya may simula ngayon ay dito na mangyari ang pinakamatinding labanan dito sa loob ng B2 floor at may kita natin ng mga kaibigan ang isang napaka-intense na bakbakan at emotional fight sa susunod na ng mga chapters. Kasi dito mo natin tatapusin yung video sa last panel nito. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung video ay can you get a like, comment, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.